Kaya alam niyo, sa totoo lang, ang dapat sisihin din talaga si former DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar, na kung saan nung kanilang panahon, 5 taon ito naging DPWH Secretary, ay walang ginawa ang mamang ito kundi hayaan na gumawa ng mga flood control project, substandard at ghost flood control project ang mga DPWH official, district engineer, regional director at mga congressman na kasabwat. Kaya nga sa panahon ni Secretary Villar sa DPWH, 18.5 billion ang nakuha ng kanyang pinsang buo na kontrata sa DPWH. Kaya Mr. President, paano ba asenso ang ating bayan? Kung ganitong ang binabudget dyan sa flood control ay umaabot sa almost 1 trillion sa loob ng 15 taon, mga kababayan. Taon-taon ang ibinabudget dyan ay umaabot almost ng 100 billion. Mahigit ang binabudget dyan sa flood control o higit pa. Pero nanakawin lang pala ng mga congressman, senatong. Kasi yung illegal insertion, dun lumalabas ang pera mula sa GAA, tsaka yung sa NEP, NEP, National Expenditures Program, tsaka yung GAA na yan, General Appropriation Act. Sila nag-i-insert dyan, kaya dapat maging transparent na ngayon ang paggawa ng pagbabudgeting, mga kababayan, para nang sa ganun, walang makalusot. Ilagay sa tama ang budget, lalo na para sa mga mahirap. Kung meron ng sa flood control, dapat nakikita at siguraduhin na ang LGU ay kasama sa pagtingin, sa pag-inspeksyon sa flood control project para hindi na maulit ang mga guni-guni na project na makurap na congressman at mga taga-DPWH. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. Panoorin na natin, former DPWH Secretary na si Senador Mark Villar, ugas kamay sa pagharap sa ICI. Panoorin natin ang balitang ito. Si dating DPWH at Senador Mark Villar sa flood control scandal sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa unang pagtistigo ni Senator Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nanindigan ng dating DPWH Secretary na wala siyang kinalaman sa mga kontrata na nahawakan ng kanyang pinsan na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar sa INE Construction. Sa ulat ng Billionaire News Channel, nakalista si Aguilar bilang Authorized Managing Officer ng INE noong 2024. Under investigation na rin ang mga Villar ngayon matapos kumpirmahin ng DOJ na sisilipin nila ang koneksyon ng pamilya sa usapin ng flood control projects. He didn't deny he was the cousin of the senator, but at the same time he said that if there's any contract, it happened after his term. Iisa lang ang sinabi ni Senator Villar sa media. Organic si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa DPWH. Nagsilbing opisyal ng ahensya si Alcantara sa ilalim ni Villar na siya ring nagtalaga kay former Undersecretary Roberto Bernardo, isa ring matunog na pangalan sa gitna ng investigasyon ngayon. Rescheduled to October 15 naman ang hearing ng mga diskaya matapos mag-request sa ICI ng mas mahabang oras para mag-retrieve ng mga dokumento. Sa pangalawang appearance ni Curly at Sara Diskaya sa ICI, iwas pa rin ang tinaguriang flood control royalty na magbitiw ng komento. Ngayong araw, pinabulaanan din ng ICI na tila may namumuong problema sa loob ng komisyon. Well, indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Ayon kasi kay Caloocan Representative Edgar Erice, may isang commissioner sa three-body group ang gustong magbitiw sa pwesto dahil umano sa kawalan ng pangil ng ICI. Sinabi din ni former presidential spokesperson Edwin Lacerda na may isang commissioner ang humaharang sa pagsasapubliko ng mga hearing.
Hindi rin daw sapat na manggaling lang kay Executive Director Brian Hosaka ang mga impormasyon tungkol sa mga pagdinig dahil karapatan ng mga tao ang mag-demand para sa accountability. Mag-iisang buwan na simula ang unang pagdinig ng ICI. Nakatakda na mamagkita ang komisyon at ang bagong special advisor ni si former PNP Chief Rodolfo Azurin na nanawagan sa publiko na bigyan pa ng kaunting palugit ang ICI dahil hindi biro ang kinakaharap nilang investigasyon. Para sa agenda. Ayan mga kaibigan, napanood man yung balita na yan. Talagang itong si Villar na ito dapat kasama talaga ito sa kasuhan sa ombudsman dahil malinaw na nung kanyang panahon ay hinayaan niya na magkaroon ng mga Ghost Flood Control Project, Substandard Project mga kaibigan. Isipin mo, halos buong Pilipinas bayan ay mas lamang ang Ghost Flood Control Project ikumpara sa mga Substandard Flood Control Project mga kaibigan. Talagang pinagpasasaan ng mga congressman, senatong, at mga korap na opisyal ng DPWH ang pondo ng taong bayan, ang pera ng gobyerno na para sana sa mahihirap. Grabe. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files.